So first, gagawa tayo ng table ng De Morgan's Law using P or not P, and not Q, and not P or Q. So, sa De Morgan's Law, titingnan natin kung ito at ito ay magkaiba ba or iisa lang kahit magkaiba yung negation nila at saka yung sign na ginamit sa and or. So, una kukunin natin yung P, Q, next not P, not Q, then kukunin natin yung P or Q, then yung sunod is yung not P and not Q. Tapos inenegate natin lastly yung P or Q. So next, unahin natin dito sa may P, which is lalagyan natin T, F. Sa Q naman, T, F. So, inedegate natin yung P, which is babaliktarin lang natin yung nasa line ng P. Which is T, gagawin natin siyang F, T gagawing F, F gagawing T, F gagawing T. Ganun lang din do sa Q, inegate natin, babaliktarin lang natin yung sign. So, T, F, T, F, T. So, next is yung P or Q. So, yung rules natin, pag parehas true na. Pag may false na. So, parehas true, so magiging true. May F, so F, dalawang F, magiging F. So, gagawin naman natin next is yung not P, then not Q. Not P and not Q. So, sa end naman, ang rules naman natin sa end, pag parehas false na. Pag may true na. So, parehas false, magiging false. May true, so magiging true. May true, magiging true. Parehas true, magiging true. So, sa last natin is inenegate lang natin yung kinuha nating P or Q. So, T, babaliktarin natin, magiging F. Yung F, magiging T. F, magiging T. F, magiging T. So, yung kinuha nating not P and not Q is ito yun. So, yung lumabas sa kanya is F, T. Yung kinuha naman nating not P or Q is ito yun. So, lumabas naman sa kanya is F, T. So, kahit magkaiba yung negation nila, yung position ng negation nila, and yung sign nila na and or ay magkaiba, parehas lang yung lumabas na sagot. Kasi nga, logical equivalent sila. Kahit ano yung position ng negation, or kahit ano yung sign, pinagbaliktad, is magiging same lang yung value niya. Kaya, naging logical equivalent. So, parehas silang ng sagot, magiging logical equivalent.